nandun naman ang effort mo, nandun naman lahat, ibinigay mo naman, parang may kulang. So, possible dumadaan ka sa financial struggle, financial hardship, and naapektuhan yung mindset mo, naapektuhan yung paano mo nakikita yung mga nangyayari sa mundo. Yung energy naghihintay. So, naghihintay ka magbagong kaperahan, hihintay ka na gumanda yung takbo ng kaperahan mo, gumanda lahat ng nangyayari. May mga blessings naman nandun. Medyo mahirap lang makita dahil sa dami ng mga problema lumarating pagdating sa kaperahan. Kung na-stress ka sa mga nangyayari sa mundo, makakatulong sa'yo na pansamantala mag-disconnect. Hindi masama maging informed, alam mo yung nangyayari sa mundo. Pero kung napapansin mo, nag-iiba yung takbo ng isip mo, mas nagiging kang negatibo, mas nagiging kang matatakotin, nagkaka-anxiety ka na, nalulungkot ka na. Pinaka-best na gawin is mag-step back ng konti. Para yung isip mo kumalma. Sabi nga nila, sa mga panahon ng financial crisis, mga problema sa kaperahan, laging makakatulong sa mga tao, huwag mag-panic. So yung nagkukos ng stress is uncertainty. Hindi mo alam kung ano yung darating. So sa paningin stress ang gagaling sa unpredictability. So yung unpredictability, uncertainty, walang kasiguraduhan, hindi alam ano mangyayari, ano yung possible na darating, yan nagkukos na stress. Tingin ko naman isa kang taong may effort. Yes, meron lang something sa mindset na pinupush kang mag-isip na mag-isip. Naapektuhan yan yung confidence mo. Naapektuhan din yan yung trust mo sa sarili na kaya ko ba talaga to? Like kung dumating yung mga financial na problema, kakayanin ko ba talaga? Lalo na kung isa kang solo parent, breadwinner, lalo na. Kung ikaw captain of the ship, lalo na. Meron mang delay, meron mang aberya, meron mang opportunities na possible na palampas, and pakiramdam mo, bumabagal yung takbo. Pero, ang paisa ng card, keep going. Tuloy mo pa rin. And yung mga habits na hindi nakakatulong sa'yo financially, syempre let go yung mga bagay na yun. Mag-focus sa mas kailangan. Kung ano yung kakailanganin mo talaga as a person sa time na to. Yung card mo dito nagpapakita na possible meron kang mentor, boss, or someone na makakatulong sa'yo. Bigyan ka ng payo. Makakatulong sa'yo collaboration. Twin flames, yin yang, zen, balance, union, duality, coupling, complement each other. So yung mga hindi natin nagugustuhan, tingin natin negative. Pero pag tumingin ka sa history, sa nakaraan, yung mga pangit na nangyari sa mga tao noon, yun yung bigay daan para sa mga pagbabago. Kung nag-isa ka, wala kang kaparehas sa time na to, then padamihin mo yung mga kakilala mo, sumali ka sa communities, maging active ka sa pakikipagkilala sa ibang tao, mag-join ng mga organization para hindi ka makaramdam nag-iisa ka. Sa kabila ng mga nangyayari sa paligid, pwede mong piliin maging masaya. Pag naging masaya ka, tingnan mo yung nangyari as positibo, then positibo ang mangyayari pa rin sa'yo. So kung ano yung tingin mo sa nangyayari, yun ang epekto niya sa'yo. Malalim lang yun. Pero wala na ako add sa reading. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa reading natin. Sana ko ang messages na para sa'yo. I'll see you again on your future reading. Namaste!